Ka-Express, pagkatapos ng magulong kampanya sa nakaraang mga tournaments, may bagong anyo na ang ating national team para sa darating na FIBA World Cup Asian Qualifiers. At ngayon, usap-usapan na, kaya na ba ng bagong version ng Gilas ang powerhouse na Australia? Well, sa pagbubukas ng qualifying window, nakalatag ang matinding laban sa rehiyon, kabilang ang mga kuponang kilala sa bilis, laki at disiplina sa laro, at isa na rito ang Australia Boomers, ang reigning Oceania powerhouse na matagal ng tinik para sa mga Asian teams. Pero ngayon, may panibagong sigla ang Gilas, mas bata, mas athletic at mas maayos ang chemistry ng koponan kumpara sa mga nakaraang edisyon. Pagdating sa roster, muling inaasahan ang papel ni Kai Sotto bilang defensive anchor at rim protector, habang patuloy na bumubuo ng momentum sina AJ Edo, Dwight Ramos at Kevin Kimbao. Bukod sa kanila, inaasahan ding magdagdag ng firepower ang mga PBA veterans na sina Sergio Perez at Junmar Fajardo. Ang qualifiers ay hahatiin sa ilang windows at bawat laro ay critical. Hindi lang ito tungkol sa panalo o talo, bawat puntos ay may bigat para sa final ranking patungo sa World Cup stage. At dahil dito, kailangang maayos ang rotation, conditioning at shooting efficiency ng Gilas, lalo na laban sa mga teams na may matatag na front court. Sa tactical na aspeto, posible talagang talunin ng Pilipinas ang Australia kung makokontrol nila ang tempo at maiwasan ang turnover-heavy game. Kailangan gumana ang outside shooting, lalo na mula kina Dwight Ramos at Chris Newsome, habang inaasahang babantayan nina AJ Edo at Kai Sotto ang paint laban sa mga malalaking Australian forwards. Pero higit sa lahat, kailangan ng Gilas ng disiplina at focus. Hindi pwedeng umasa lang sa individual brilliance, kailangan ng collective effort sa depensa, ball movement at hustle plays. Well, sa dami ng tanong at expectations sa paparating na qualifiers, iisa ang malinaw, ibang Gilas na ito. Handa sila makipagbakbakan sa pinakamalalakas sa Asia, at kung maglalaro sila ng buo ang puso at sistema, hindi malabong magulat ang buong mundo at matalo ang Australia. Sa bawat pagbanggit ng Gilas Pilipinas, ang agad pumapasok sa isip ng mga fans, Kai Sotto, ang 7'3 center na matagal nang tinitingnan na siyang mukha ng bagong henerasyon ng Philippine basketball, ay muling nasa sentro ng usapan habang papalapit ang FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa kabila ng injury setbacks nitong January, nananatiling malinaw, si Kai Sotto ang kailangan ng Gilas. Matapos ang kanyang recovery mula sa ACL injury, positibo ang balita mula sa Gilas camp. Nagsimula na raw siyang mag-light workouts at conditioning drills bilang bahagi ng kanyang unti-unting pagbabalik. Ayon sa Team Insiders, target ng coaching staff na ma-integrate siya muli sa rotation sa mga susunod na windows ng qualifiers, depende sa bilis ng kanyang rehabilitasyon at overall fitness. Kung mangyari ito, magiging malaking boost para sa Pilipinas ang pagbabalik ni Kai. Well, hindi may kakaila ang bigat ng presensya ni Kai sa court. Sa bawat laban, siya ang defensive wall sa mga towering big man ng kalaban. Bukod sa rim protection, malaking tulong din ang kanyang basketball IQ. Marunong magbasa ng rotation at marunong mag-adjust ng pick and roll situations. At sa kanyang edad na 23 years old, bihira ang ganitong kombinasyon ng height, timing at disiplina. Para sa FIBA Asian Qualifiers, malinaw na inaasahan sa kanya na kontrolin ang paint, i-anchor ang depensa, at bigyan ng spacing ang mga shooters tulad ni Dwight Ramos, Chris Newsome at Kevin Kimbao. Sa sistema ng Gilas, si Kai ang tinuturing na pillar, hindi lang dahil sa kanyang tangkad, kundi sa kanyang kakayahang magpabago ng laro sa dalawang dulo ng court. Kung makakabalik siya ng full strength bago ang main window, maaari niyang baguhin ang dynamics ng buong grupo. Isipin ang kombinasyon ng Kai Sotto, AJ Edo at Junmar Fajardo sa ilalim, isang triple tower lineup na kayang sumabay sa Australia, New Zealand at iba pang malalakas na frontline. Ito ang unang beses sa matagal na panahon na may tunay na height advantage at defensive presence ang Pilipinas sa international stage. Pero higit pa sa stats o rebounds, si Kai ay simbolo ng bagong direksyon ng Gilas, mas systematic, mas disiplina, at mas may long-term vision, habang ang iba
Ay tanong kung sino ang magiging go-to guy ng team para sa Pilipinas. Malinaw na ang Gilas ay umiikot sa presensya at potensyal ni Kai. Ngayon, habang papalapit ang qualifiers, isa lang ang tanong ng buong bansa. Handa na bang bumalik sa court ang haligi ng Gilas para ipagtanggol ang bandera ng Pilipinas? Habang unti-unting bumabalik si Kai sa forma, pinaplansya na ng coaching staff ang bagong sistema na iikot sa kanya bilang sentro ng depensa at focal point ng opensa. Hindi ito katulad ng mga nakaraang taon na barubal ang galaw. Ngayon, precision basketball na ang tema ng Gilas. Tamang spacing, smart plays at mas fluid na rotation sa ilalim. At ang plano, bigyan ng malawak na espasyo si Kai para makagalaw bilang stretch anchor. Hindi lang basta shot blocker, kundi facilitator din mula sa post. Sa ganitong setup, makakahanap ng mas magandang tira sina Kevin Kimbao, Sergio Perez at Dwight Ramos. At si Kai naman kapag may double team, kayang maglabas ng pasa sa corner shooters, isang bagay na matagal nang kulang sa Gilas offense. At ayon sa mga insiders, pinag-aaralan din ng coaching staff kung paano magamit ang triple tower lineup ng Pilipinas. Kai Soto, AJ Edo at Junmar Fajardo. Sa kombinasyong ito, may versatility sa bawat possession. Si AJ, ang energy defender. Si Junmar, ang low post presence. At si Kai, ang rim protector at passer sa high post. Laban sa mga Oceania teams tulad ng Australia at New Zealand, na kilalang may malalakas na big man, ito ang magiging sandata ng Gilas para makipagsabayan sa physicality. Pero hindi lang height ang puhunan ng Gilas ngayon. May bagong disiplina at chemistry ang nakikita sa training camp. Ang mga batang core tulad ni na Kevin Kimbao, Dwight Ramos ay nag-adjust na sa sistema. Habang pinangungunahan ni Coach Tim ang transition patungo sa mas modernong Gilas, isang team na marunong maglaro ng tempo, marunong magpasa at marunong magtiwala sa isa't isa. Sa kabilang banda, handa na rin ang Australia at New Zealand na patunayan na sila pa rin ang hari ng rehiyon. Sa line-up pa lang ng Boomers, naroon na rin ang mga NBA caliber players gaya ni Dyson Daniels at Josh Giddey. Kaya alam ng Gilas na hindi magiging madali ang laban. Pero kung may isang pagkakataon para basagin ang Oceania dominance, eto na, lalo na kung makabalik si Kai sa kanyang peak form. Sa darating na window, isang bagay ang sigurado, ibang klaseng Gilas ang makikita natin. At kung tuluyan nang makabalik si Kai, maring ito na ang simula ng tunay na pagbabalik ng Pilipinas sa tuktok ng Asian basketball. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.